Sumisikat ang araw sa kalye. Hindi pa man ganap na nagigising ang syudad, naroon na si Elena, o Lena sa mga nakakakilala sa kanya, bitbit ang isang lumang bayong na puno ng mga sariwang sampagita. 14 na taon gulang, pero ang mga mata niya ay may bakas na ng daan-daang araw na puyat, pagod at takot. Ang init ng kalsada ay kumakapit sa kanyang manipis na damit, pero mas matindi ang hapdi ng tiyan niya. Sampagita! Bili na po kayo ng sampagita. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Wala nang lakas para sumigaw. Isang matandang babae ang bumili ng isang tali. Kawawa ka naman, Ineng. Wala ka pa bang kain? Ninisyan niya ang matanda, isang ngiti na pilit na inalis ang gutom. Salamat po. Ang Sampaguita Alley ay isang labirint ng mga eskinita at barong-barong, amoy kanal, basura, at minsan, amoy ng pag-asa mula sa mga nagluluto ng pandesal. Dito lumaki si Lena. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanya kung paano gumawa ng mga tali ng sampagita. Pero matagal nang nawala ang kanyang ina, iniwan siyang mag-isa sa mundong ito. Ang tanging alaala niya ay isang lumang locket na laging nakasabit sa kanyang leg. Habang naglalakad, naramdaman niya ang kakaibang kaba sa dibdib niya. Alam niya ang pakiramdam na iyon. Ang presensya ni Mang Tonyo. Ang may-ari ng tindahan sa kanto na sa unang tingin ay mukhang mabait. Pero sa likod ng ngiti niya, may itinatago siyang kadiliman. Madalas siyang lumalapit kay Elena, nag-aalok ng tulong, pero ang mga kamay niya ay gumagala, at ang mga mata niya ay may pagnanasa. Nagmamadali si Lena. Kailangan niyang lumayo. Ngunit huli na. Lena, sandali. Tawag ni Mang Tonyo mula sa harap ng kanyang tindahan. May utang ka pa sa akin, di ba? Huminto si Lena, nanginginig ang mga kamay. Wala siyang utang kay Mang Tonyo. Alam niya na ito ay isang paraan lang para makalapit siya. Wala po akong utang, Mang Tonyo, matapang niyang sabi, kahit nanginginig ang boses. Ngumisi si Mang Tonyo. Ah, ganoon ba? Baka nakalimutan mo lang. Halika rito, pag-usapan natin. Nagsimula siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Bumilis ang tibok ng puso ni Lena. Nais niyang tumakbo, pero pakiramdam niya ay nakadikit ang kanyang mga paa sa semento. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, biglang nagkaroon ng gulo sa loob ng tindahan ni Mang Tonyo. Nagkaroon ng malakas na sigaw, at ilang lalaki ang mabilis na lumabas, may bitbit na mga pinagsama-samang pera. Nagkaroon ng habulan. Hindi napansin si Lena. Sa sobrang takot, napatago siya sa likod ng isang poste, nakamasid sa nangyayari. Nakita niya ang isang lalaki na naghulog ng isang maliit na bag ng pera habang tumatakbo. Kinabahan siya, pero may nagtulak sa kanya na pulutin ito. Siguro magagamit niya para makakain. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya na kailangan niyang gawin iyon. Kinuha niya ang bag. Nang matapos ang gulo at dumating ang mga pulis, nakita siya ni Mang Tonyo na hawak ang bag. Siya ang kasabwat, sigaw ni Mang Tonyo, itinuro siya. Nakita ko siyang kumuha ng pera. Isa siyang magnanakaw. Parang bumagsak ang mundo ni Lena. Ang mga pulis ay lumapit, ang mga mukha nila ay walang emosyon. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan, ang ilan ay naniniwala kay Mang Tonyo, ang iba ay nag-aalangan. Pero walang pumoprotekta sa kanya. Siya ay isang batang ulila, walang kalaban-laban. Hindi po ako nagnakaw, sigaw ni Lena, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Nakita ko lang po silang hinulog. Hindi po ako kasabwat. Hindi siya pinakinggan. Isang pulis ang lumapit, kinuha ang bag sa kanyang kamay, at hinawakan siya sa braso. Ang lamig ng posas ay kumalat sa kanyang pulso. Ito ang pinakamasamang pakiramdam na naramdaman niya sa buong buhay niya. Sumama ka sa amin, Ineng. Dinala siya sa sasakyan ng pulis. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ito sa kanya. Hindi siya nagnakaw. Wala siyang ginawang masama. Habang umaandar ang sasakyan, sumilik siya sa bintana. Ang Sampaguita Alley, ang tanging tahanan na kilala niya, ay unti-unting lumiliit. Ang amoy ng sampagita, na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngayon ay tila ba paalam na sa isang buhay na alam niya. Ang mga luha ay patuloy na bumubuhos, nagpapalabo sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin, o kung ano ang mangyayari sa kanya.
Ang tanging nasa isip niya ay ang tanong, matatapos na ba ang kanyang buhay sa lansangan, o magsisimula pa lang ang pinakamasamang bangungot? Nakaupo si Isabel Santiago sa kanyang malaking opisina sa gitna ng Makati. Ang kanyang view mula sa ika-30 palapag ay nagpapakita ng bustling city sa ibaba, isang patunay ng kanyang tagumpay. Bilang isa sa mga pinakarespetadong corporate lawyer sa bansa, hindi na mabilang ang mga kasong napagtagumpayan niya para sa kanyang mga kliyente. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na iyon, may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Ang pamilya niya ay nawala sa kanya ng maaga, iniwan siyang mag-isa sa mundo. Ang bawat tagumpay ay tila ba isang pilit na ngiti na nagtatago ng kanyang kalungkutan. Naglilibot ang kanyang mga daliri sa screen ng kanyang tablet, nagbabrowse ng balita habang naghihintay sa susunod niyang meeting. Biglang nahinto ang kanyang tingin sa isang maliit na headline, batang nagbebenta ng sampag-ita, inaresto dahil sa pagnanakaw. Kaagad niyang pinindot ang link. Lumabas ang larawan ni Lena, ang mukha ay mugto, puno ng takot at pagkabigo. Naramdaman ni Isabelle ang isang kirot sa kanyang dibdib. Hindi lang simpleng awa. May kung anong nagtulak sa kanya. Naalala niya ang kanyang ate, na walang laban ding na biktima ng isang sistema na walang puso. Ang alaala ay sariwa pa rin, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang katarungan ay mailap para sa kanyang ate. Pero ngayon, nakita niya ang sarili niyang misyon. Kung hindi niya nailigtas ang kapatid niya noon, baka sakaling mailigtas niya itong inosenteng bata ngayon. Attorney Santos, tawag niya sa kanyang executive assistant. I-reschedule ang lahat ng meetings ko ngayong hapon. Kailangan kong pumunta sa presinto ng Sampaguita. Nagtaka ang assistant niya. May kliyente po kayo doon, Ma'am Isabel? Hindi, sagot niya, pero may kailangan akong tulungan. Determinasyon ang nangingibabaw sa kanyang boses. Nakarating siya sa dilapidated na presinto. Ang amoy ng alikabok at pag-asa ay magkahalo. Pumasok siya, suot ang kanyang power suit, na tila ba isang liwanag sa madilim na lugar. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng setting, pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang misyon niya. Nakilala niya ang pulis na humahawak sa kaso ni Lena. Ako si Attorney Isabel Santiago. Ako ang kakatawan sa batang iyan. Nagulat ang pulis. Ma'am, wala po siyang pamilya. At malinaw po ang ebidensya. May karapatan siyang magkaroon ng abogado, matigas niyang sabi. At ang ebidensya ay dapat patunayan sa korte. Ipinilit niya ang kanyang daan gamit ang kanyang koneksyon at kaalaman sa batas. Sa wakas, pinayagan siyang makapasok sa holding area. Naroon si Lena, nakaupo sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod, nanginginig. Ang kanyang locket ay nakasabit pa rin sa lig niya. Tila ba pinipigilan niya ang kanyang pag-iyak, pero ang mga patak ng luha sa kanyang pisngi ay nagsasabi ng kanyang kalungkutan. Lumapit si Isabel, dahan-dahan. Lena, mahinahon niyang sabi. Ako si Isabel. Nandito ako para tulungan ka. Tumingala si Lena, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at takot. Sino ang babaeng ito? Bakit niya siya tinutulungan? Hindi po ako nagnakaw, pabulong na sabi ni Lena, halos hindi marinig. Alam ko, sagot ni Isabel, na may malambing na ngiti. Pagkakatiwalaan mo ako, okay? Ilalabas kita dito. Ikinasa niya ang lahat ng papeles, nagbayad ng piyansa, at sa loob lamang ng ilang oras, nailabas niya si Lena. Hawak ang kamay ng bata, naramdaman ni Isabelle ang napakalamig na balat ng bata. Ito ay hindi lang isang kaso, ito ay isang responsibilidad. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, ang ingay ng traffic at ang pagtutok ng mga ilaw ng sasakyan ay bumungad sa kanila. Ang mundo sa labas ng Sampaguita Alley ay iba. Ang mundo ni Isabel. Pinasakay niya si Lena sa kanyang kotse. Ang bata ay tahimik, nakatingin lang sa labas ng bintana, tila ba hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang bawat malinis na kalye, bawat matayog na building ay nagpapaalala kay Lena ng layo ng kanyang mundo sa mundong ito. Sa wakas, narating nila ang malaking gate ng Villa Santiago. Binuksan ito at bumungad ang isang malawak na hardin na may fountain. Ang bahay ay parang isang palasyo, malaki at maliwanag. Hindi ito ang bahay na nakasanayan ni Lena. Ang lahat ay bago, lahat ay malaki. Bumaba sila ng sasakyan.
Naglalakad si Isabel sa harapan at sumunod si Lena, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto. Ito na ang loob ng bahay na pinangarap lang niya. "Welcome home, Lena," sabi ni Isabel na may bahid ng init sa boses. Tumingin si Lena sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki. Si Isabelle ay tila ba isang anghel na bumaba mula sa langit, nagligtas sa kanya mula sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabaitan, mayroong pa rin takot at pagtataka sa mga mata ni Lena. Maaari ba siyang magtiwala sa babaeng ito? Gumising si Lena sa isang kama na mas malambot pa sa ulap na nakikita niya sa langit mula sa Sampaguita Alley. Ang kumot ay amoy bulaklak at ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa bintana, hindi nakakasilaw kundi nagbibigay ng kakaibang init. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaginhawaan, mayroon pa ring malalim na kaba sa kanyang dibdib. Totoo ba ito? Hindi ba ito isang panaginip na maglalaho paggising niya? Napatingin siya sa kisame, walang dumi, walang alikabok, walang butas. Iba sa kisame ng kanyang barong-barong. Dahan-dahan siyang bumangon at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang silid. Hindi ito kwarto. Ito ay parang isang pelikula. May malaking closet, may sariling banyo na may bathtub. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nag-aalangan siyang bumaba sa kama, baka masira niya ang kahit ano. Nang bumaba siya sa first floor, naroon si Isabel, nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Ang ganda niya at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan kay Lena. "Good morning, Lena," bati ni Isabel, may ngiti. "Tulog mantika ka. Gusto mo bang kumain?" Tango lang ang nasagot ni Lena. Hindi pa rin siya makapaniwala. Inutusan siya ni Isabel na maupo sa isang upuan sa mesa, at pagkatapos ay inilagay ang isang plato ng pancakes sa harapan niya. Hindi pa siya nakakakita ng pancakes at ang amoy nito ay nakakagutom. "Huwag kang mahiya," sabi ni Isabel. "Kainin mo lahat." Habang kumakain, unti-unting lumuluwag ang pakiramdam ni Lena. Ang pagkain ay masarap at ang presensya ni Isabel ay nakakapagpakalma. Nagtanong si Isabel tungkol sa kanya, ang kanyang buhay, ang kanyang mga alaala. Dahan-dahan, nagsimulang magkwento si Lena, tungkol sa kanyang ina, ang pagbebenta ng Sampaguita, ang mga araw na walang makain. Ngunit may mga bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya kayang sabihin. Ang mga gabing nagugutom siya. Ang mga lalaking lumalapit sa kanya. Ang pakiramdam ng takot. Ang nangyari kay Mang Tonyo. Sa tuwing naiisip niya ang mga iyon, nanginginig siya at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Isang gabi, nagkaroon si Lena ng masamang panaginip. Napanaginipan niya si Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan, at ang kanyang mga kamay ay umaabot sa kanya. Nagising siya, pawis na pawis at umiiyak. Tumakbo siya palabas ng kwarto, at nagulat siyang makita si Isabel na nasa labas na ng kanyang pinto. Narinig nito ang kanyang pag-iyak. "Lena, anong nangyari?" tanong ni Isabel, may pag-aalala. Niyakap niya si Lena, at doon, sa mga braso ni Isabel, naramdaman ni Lena ang kakaibang init at kaligtasan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Doon niya sinimulang ikwento ang tungkol kay Mang Tonyo, ang kanyang takot, at kung paano siya nabubuhay sa lansangan. Habang kinakausap ni Isabel si Lena, napansin niya ang lumang locket na nakasabit sa liig ni Lena. Ito ay gawa sa tanso, mayroong kakaibang marka. Naka-engrave sa likod ang isang maliit na simbolo na parang ibon na lumilipad. Pamilyar iyon kay Isabel. Tila ba nakita na niya ito sa isang lumang libro o sa isang dokumento? "Lena, sino ang nagbigay sa iyo nito?" tanong ni Isabel habang hinahawakan ang locket. "Si Mama po," sagot ni Lena habang pinupunasan ang kanyang luha. "Sabi niya, ito daw po ang magpoprotekta sa akin." "May kwento ka ba tungkol sa mama mo?" Ikinuwento ni Lena ang kanyang mga alaala sa kanyang ina, na si Elisa. Isang babaeng mahilig sa sining, mahusay magpinta at mag-ukit. Ngunit ang mga alaala ay malabo at ang mga detalye ay nawawala. Napaisip si Isabel. Ang locket, ang simbolo, ang kwento ni Lena. Pakiramdam niya ay may mas malalim na koneksyon ito sa kaso, sa buhay ni Lena, at marahil, sa kanyang sariling nakaraan. Ang simbolo ay hindi lang basta disenyo. Mayroon itong kahulugan. Kinabukasan,
Ipinasok ni Isabel si Lena sa isang pribadong paaralan, nag-hire ng tutor para turuan siya ng basic math at reading. Unti-unti nakikita ni Isabelle ang pagbabago kay Lena. Mula sa isang takot na bata, nagsimula itong umiti, maging palakaibigan, at unti-unting magkaroon ng pag-asa. Samantala, sinimula ni Isabelle ang kanyang sariling investigasyon tungkol sa locket at sa simbolo. Ginugol niya ang mga gabi sa paghahanap sa internet at pagbabasa ng mga lumang artikulo. Marami siyang nakitang mga simbolo ng mga pamilya, mga sining at mga kultura. Ang kanyang paghahanap ay nagpatuloy. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Habang nagbabasa, may nakita siyang isang lumang litrato sa isang magazine tungkol sa kasaysayan ng isang mayamang pamilya. Isang litrato ng isang locket, halos kapareho ng kay Lena, na may katulad na simbolo. Ang locket ay pag-aari ng isang miyembro ng pamilya Alcantara, isang pamilya ng mga bilyonaryo. Isang di inaasahang koneksyon. Ang kanyang puso ay bumilis. Mayroon bang posibleng koneksyon si Lena sa isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Pilipinas? Hindi ito basta simpleng pagkakakilanlan. Nagpa siya si Isabel. Kailangan niyang kumpirmahin ang kanyang hinala. Kailangan niyang mas lalo pang mag-imbestiga, ngunit alam niya na hindi ito magiging madali. Hindi pa man niya nakakausap ang kanyang kaibigan na si Atty. Sofia de la Cruz, nakarinig siya ng balita sa radyo na nagpapabalik sa kanya sa realidad. Ang kaso ni Lena ay lumalaki at ang media ay nagsisimula ng magkaroon ng interes sa kanya. Ang mga detalye ng pagnanakaw at ang kanyang pag-aresto ay unti-unting lumalabas at kasama nito ang mga komento at paghuhusga. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Isabelle. Ang lumang magazine na may larawan ng Alcantara locket ay nakalatag sa kanyang desk, katabi ng locket ni Lena. Ang pagkakahawig ay nakakagulat. Ang kanyang hinala ay lumalaki at kasama nito ang pagdududa. Paano magiging konektado ang isang batang ulila mula sa Sampaguita Alley sa isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Pilipinas? Dumating si Atty. Sofia de la Cruz, ang kanyang kaibigan at kasamahan sa batas. Si Sofia ay kilala sa kanyang pagiging matalino at matapang, perpekto para sa ganitong uri ng investigasyon. Belle, anong meron? Tanong ni Sofia, habang nakikita ang seryosong mukha ni Isabel. Ipinakita ni Isabel ang locket at ang magazine. Sofia, tingnan mo ito. Ito ang locket ni Lena, at ito ang locket ng pamilya Alcantara. May koneksyon. Nagulat si Sofia. Alcantara? Ang mga Alcantara? Sigurado ka ba rito? Hindi pa, pero may pakiramdam ako, sagot ni Isabel. Kailangan nating bumalik sa Sampaguita Alley. Kailangan nating malaman ang lahat tungkol sa ina ni Lena, si Elisa Reyes. At tungkol kay Mang Tonyo. Nagplano sila. Ang kanilang diskarte ay maging maingat, ngunit determinado. Alam nilang hindi ito magiging madali. Ang Sampaguita Alley ay isang lugar na may sariling batas, at ang mga tao doon ay maaaring hindi maging bukas sa mga tagalabas. Nakarating sila sa Sampaguita Alley. Ang amoy ng basura at piniritong pagkain ay bumungad sa kanila. Ang mga mata ng mga tao ay nakasunod sa kanila, puno ng pagtataka at pagdududa. Ang kanilang mga mamahaling damit at kotse ay tila ba naglalabas ng isang invisible na pader sa pagitan nila at ng mga residente. Sinubukan nilang magtanong-tanong tungkol kay Elisa Reyes, ang ina ni Lena. Ngunit ang mga tao ay nag-aatubili. Ang ilan ay nagkukunwari na hindi nakakakilala. Ang iba ay nagbibigay ng mga sagot na walang kabuluhan. Mayroong takot sa kanilang mga mata. Hindi ko po kilala iyan, sabi ng isang matandang babae, habang mabilis na naglalakad palayo. Wala po akong alam, sabi ng isang lalaki, habang nagmamadaling isara ang kanyang tindahan. Naramdaman ni Isabelle ang pagkabigo. May itinatago sila, Sofia, bulong niya. May takot sa mga mata nila. Nakita nila ang tindahan ni Mang Tonyo. Ito ay sarado at may nakasulat na sarado pansamantala. Ngunit may isang matandang lalaki na nakaupo sa labas ng kanyang barong-barong, umiinom ng kape. Lumapit sila. Magandang araw po, Manong, sabi ni Sofia, magalang. May itatanong lang po sana kami tungkol kay Mang Tonyo. Tumingin ang matanda sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Bakit niyo siya hinahanap? Para po sa kaso ng batang si Lena, sagot ni Isabelle.
Gusto po naming malaman ang katotohanan. Nag-aalangan ang matanda. Si Mang Tonyo may koneksyon iyan sa mga malalaking tao. Huwag na kayong manghimasok. Anong koneksyon po? Tanong ni Isabel, mabilis. Bumulong ang matanda, may abogado siyang malakas. Madalas siyang nakikita kasama ng isang abogado na may kotse na itim. Ang pangalan daw. Attorney Victor de la Vega. Nagkatinginan sina Isabel at Sofia. Attorney Victor de la Vega. Isang kilalang corporate lawyer at isa sa mga pinakamalapit na tagapayo ng pamilya Alcantara. Ang koneksyon ay nagiging mas malinaw. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan, may biglang bumato sa kanila ng isang bote. Hindi sila tinamaan, pero narinig nila ang mga bulungan at pagbabanta mula sa mga anino ng eskinita. Umalis kayo rito. Huwag kayong manghimasok sa buhay namin. Naramdaman ni Isabelle ang galit. Mayroong isang malakas na puwersa na ayaw nilang malaman ang katotohanan. Ngunit hindi siya susuko. Ang paghahanap ng katarungan para kay Elena ay naging personal na misyon. Nang makabalik sila sa opisina, kaagad silang nagsimulang mag-research tungkol kay Atty. Victor de la Vega. Ang kanyang background ay malinis, walang bahid. Ngunit ang mga koneksyon niya ay malalim. Biglang tumunog ang cellphone ni Isabel. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin pero ginawa niya. Attorney Santiago, sabi ng isang malalim na boses sa kabilang linya. Huwag kang manghimasok sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang bata na iyan ay dapat manatili sa kanyang lugar. Kung hindi, may masamang mangyayari sa iyo at sa kanya. Naramdaman ni Isabelle ang lamig sa kanyang likod. Ito ay isang banta. Sino ka? Tanong niya, matapang. Ngunit ang tawag ay naputol. Tumingin si Isabel kay Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sofia, may malaking isda tayong hinuhuli. At hindi lang ito tungkol sa kaso ni Lena. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki. Kailangan nating maging maingat, Belle, sabi ni Sofia. Ang attorney Victor de la Vega ay hindi basta-basta. At ang pamilya Alcantara ay may malaking impluensya. Napatango si Isabel. Ang banta ay malinaw. Ngunit ang kanyang kagustuhang tulungan si Lena ay mas malakas. Ang koneksyon ni Mang Tonyo kay Atty. Victor, at ang posibleng koneksyon ni Lena sa pamilya Alcantara, ay nagpapatunay na mayroong isang malaking lihim na itinatago. At handa siyang labanan ang sinumang humadlang sa paghahanap ng katotohanan. Lumipas ang mga araw, at unti-unting nasasanay si Lena sa kanyang bagong buhay sa Villa Santiago. Iba ito sa lahat ng nakasanayan niya. May sarili siyang silid, malinis na damit, at pagkain na hindi niya kailangang paghirapan. Tinuruan siya ni Isabel kung paano magbasa at magsulat. Ang mga libro ay tila ba nagbubukas ng bagong mundo para sa kanya. Ang bawat salita ay isang bagong kaalaman, bawat pahina ay isang bagong pag-asa. Lena, basahin mo ito, sabi ni Isabel, habang itinuturo ang isang salita sa isang picture book. Aple, pautal-utal na basa ni Lena, na may ngiti sa labi. Magaling, puri ni Isabelle, na nagbibigay ng kakaibang init sa puso ni Lena. Sa kabila ng lahat ng kabutihan ni Isabelle, mayroon pa ring mga anino na sumusunod kay Lena. Sa gabi, minsan ay nagigising siya sa isang bangungot, nakikita si Mang Tonyo, o naririnig ang mga bulungan ng mga tao sa Sampaguita Alley. Ang takot ay hindi madaling mawala. Isang hapon, habang naglalaro si Lena sa hardin, may biglang pumasok sa kanyang isip. Isang malabong alaala. Nakita niya ang kanyang ina, si Elisa, na nakaupo sa harap ng isang isel, nagpipinta. Sa tabi niya, may isang lalaki. Hindi niya makita ang mukha nito, pero naaalala niya ang malalim na boses nito at ang pagtawa ng kanyang ina. Tila ba isang panaginip, pero alam niyang totoo iyon. Sino ang lalaking iyon? Lena, oras na para maligo, tawag ni Isabel mula sa loob ng bahay. Pumasok si Lena sa banyo. Ito ang unang pagkakataon na naligo siya sa isang bathtub. Ang mainit na tubig at ang amoy ng sabon ay nakakapagpakalma. Habang nagpapahinga siya sa tubig, pumasok si Isabel para tingnan siya. Okay ka lang ba, Lena? Tanong ni Isabel. Opo, sagot ni Lena na may ngiti. Habang tinutulungan ni Isabel si Lena na magbanlaw, napansin niya ang isang kakaibang marka sa balikat ni Lena.
Isang birthmark. Hindi ito ordinaryong marka. Ito ay hugis ibon, tila ba isang maliit na ibon na lumilipad, at ang kulay nito ay bahagyang mas matingkad kaysa sa balat ni Lena. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Ang markang iyon. Nakita na niya iyon. Saan? Saan niya nakita ang markang iyon? Mabilis na bumalik sa kanyang isip ang lumang magazine na nakita niya sa opisina. Ang magazine na naglalaman ng kasaysayan ng pamilya Alcantara. Mayroong isang lumang larawan doon ng isang miyembro ng pamilya, at sa larawang iyon, mayroong isang birthmark na halos magkapareho sa birthmark ni Lena. Isang marka na tila ba simbolo ng kanilang angkan. Hindi siya nagkamali. Ito ang parehong marka. Napatulala si Isabel. Ang locket, ang kwento ni Elisa, at ngayon ang birthmark. Ang lahat ay nagtuturo sa isang direksyon. Ang pamilya Alcantara. Lena, mahina niyang sabi habang hinahawakan ang balikat ng bata. Gaano katagal na iyan sa iyo? Simula pa po, sagot ni Lena. Sabi po ni Mama, ito daw po ang marka ng aming pamilya. Niyakap ni Isabel si Lena, ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Ito ay hindi lamang isang birthmark. Ito ay isang susi. Isang susi sa nakaraan ni Lena at marahil sa isang malaking lihim na matagal nang nakabaon. Nang matapos maligo si Lena, mabilis na lumabas si Isabel. Kinailangan niyang kumpirmahin ang kanyang hinala. Kinailangan niyang kausapin si Sofia. Lena, sabi ni Isabel na may seryosong mukha. May sasabihin ako sa iyo. Pero kailangan mong maging matapang, okay? Tumingin si Lena kay Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang seryosong mukha ni Isabel ay nagbigay sa kanya ng kaba. Ang markang iyan sa balikat mo, simula ni Isabel. May nakita akong kapareho niyan sa isang lumang libro. Ito ay marka ng isang napakalaking pamilya sa Pilipinas. Ang pamilya Alcantara. Nagulat si Lena. Alcantara? Hindi niya alam ang pangalang iyon. Ang tanging alam niya ay ang Sampaguita Alley at ang kanyang ina. Ibig sabihin po, pautal-utal na tanong ni Lena. Hindi ko pa sigurado, Lena, sagot ni Isabel, pero kailangan nating malaman ang katotohanan. Maaaring may koneksyon ka sa pamilyang iyon. Ang mga mata ni Lena ay napuno ng pagkalito, pag-asa at pagkabigla. Isang mayamang pamilya? Siya. Ang isang batang ulila na nagbebenta ng sampagita. Parang isang panaginip na hindi niya maintindihan. Ang pagtuklas sa birthmark ni Lena ay nagbigay kay Isabel ng bagong direksyon. Hindi na ito simpleng kaso ng pagnanakaw, ito ay isang paghahanap sa nawawalang piraso ng isang malaking puzzle. Kinabukasan, kaagad niyang tinawagan si Atty. Sofia de la Cruz, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at kasamahan. Sofia, kailangan nating magkita kaagad, sabi ni Isabel sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng pananabik at pagkabahala. May malaking pagtuklas ako. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Ipinakita ni Isabel ang larawan ng birthmark ni Lena at ang mga research niya tungkol sa pamilya Alcantara. Ipinaliwanag niya ang lahat, mula sa locket hanggang sa mga malabong alaala ni Lena tungkol sa kanyang ina. Kung tama ang hinala ko, Sofia, patuloy ni Isabel, si Lena ay posibleng anak ni Don Ricardo Alcantara. Ang anak na matagal nang nawawala. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Don Ricardo Alcantara? Ang bilyonaryo. Belle, alam mo ba kung gaano kalaki ang pamilyang iyan? At ang impluwensya nila? Hindi ito magiging madali. Alam ko, sagot ni Isabel, pero hindi natin pwedeng baliwalain ito. Kung totoo ito, may karapatan si Lena sa kanyang pagkakakilanlan at sa kanyang pamilya. Nagsimula silang magplano. Ang unang hakbang ay subukang lapitan si Don Ricardo. Ngunit alam nila na mahirap itong gawin. Si Don Ricardo ay halos hindi na lumalabas ng kanyang mansyon at ang kanyang mga transaksyon ay kontrolado ng kanyang legal advisor, si Atty. Victor de la Vega. Si Atty. Victor ay isang pader, sabi ni Sofia. Kilala siya sa pagiging sobrang protektado sa kanyang mga kliyente, lalo na sa mga Alcantara. Sinubukan nilang gumamit ng iba't ibang paraan para makalapit kay Don Ricardo.
Nagpadala sila ng mga sulat, nag-request ng meeting, at sinubukan pang ang magpakilala sa mga social events na dinadaluhan ng mga miyembro ng pamilya Alcantara. Ngunit bawat pagtatangka ay nabigo. Ang lahat ng kanilang mga request ay dumaan kay Atty. Victor at lahat ay tinanggihan. Tila ba may nagbabantay sa bawat galaw natin, bulong ni Isabel, habang nakatingin sa isang email na nagtatanggi sa kanilang request para sa isang meeting. Isang araw, habang naghihintay sila sa lobby ng Alcantara Tower, umaasang makita si Don Ricardo. Nakita nila ang isang matangkad at gwapong lalaki na lumabas mula sa elevator. Siya si Marco Alcantara, ang pamangkin ni Don Ricardo. Kilala siya sa pagiging playboy at sa kanyang pagiging aktibo sa social scene. Lumapit si Isabel kay Marco na may pag-asa sa kanyang mga mata. N.E. Alcantara, ako po si Attorney Isabel Santiago. Gusto ko po sanang makausap si Don Ricardo tungkol sa isang mahalagang bagay. Tumingin si Marco kay Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Attorney Santiago, alam ko kung sino ka. Ang abogadong kumakatawan sa batang magnanakaw mula sa Sampaguita Alley, di ba? Ang kanyang boses ay malamig, puno ng paghusga. Ano naman ang kailangan mo sa lolo ko? Huwag mong sabihing naghahanap ka ng pera. Naramdaman ni Isabelle ang pagkadismaya. Hindi po ganoon, Jimmy Alcantara. May mahalaga po akong impormasyon na dapat malaman ng lolo mo. Anong impormasyon? Tanong ni Marco na may ngisi. Na may anak siya sa labas? Nako, attorney, marami nang sumubok niyan. Huwag kang magsayang ng oras. Bago pa makasagot si Isabel, lumabas si Atty. Victor de la Vega mula sa isang opisina. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Attorney Santiago, sabi ni Atty. Victor, ang kanyang boses ay parang yelo. Ano ang ginagawa mo rito? Alam mo na hindi ka pinapayagang makalapit kay Don Ricardo. May karapatan akong subukang makipag-ugnayan sa kanya, matapang na sagot ni Isabelle. May impormasyon ako tungkol sa kanyang pamilya. Anong pamilya? Tanong ni Atty. Victor, na may bahid ng pagtawa. Don Ricardo has no other family. Huwag kang magkalat ng chismis. Kung hindi ka aalis, mapipilitan akong ipatawag ang seguridad. Naramdaman ni Isabelle ang pagkabigo. Ang pader na ito ay masyadong matigas. Ngunit habang papalayo sila ni Sofia, napansin ni Isabelle ang isang bagay. Ang mga mata ni Atty. Victor ay nagpakita ng isang mabilis na kislap ng pagkabahala nang banggitin niya ang pamilya. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Belle, mukhang alam niya ang isang bagay, bulong ni Sofia. Ang reaksyon niya ay hindi normal. Tama ka, sagot ni Isabelle. Pero paano natin siya mapipilit na magsalita? Sa kabila ng pagkadismaya, mayroon pa ring pag-asa. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Don Ricardo. Sa wakas, sa tulong ng isang lumang record keeper na nagretiro na, natuklasan nila ang isang lumang ulat ng pulisya tungkol sa isang insidente na kinasasangkutan ni Elisa Reyes, ang ina ni Lena, maraming taon na ang nakalipas. Ang ulat ay nagpapakita na si Elisa ay may koneksyon kay Don Ricardo, ngunit ang kaso ay biglang isinara. Ito na, sabi ni Sofia, habang hawak ang lumang dokumento. May nagtago ng katotohanan. Samantala, sa mansyon ni Don Ricardo, lumabas si Atty. Victor de la Vega mula sa kanyang opisina, ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita niya si Don Ricardo na nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Don Ricardo, sabi ni Atty. Victor, may mga tao po na gustong samantalahin kayo. May mga nagkakalat ng balita tungkol sa isang nawawalang anak. Huwag po kayong maniniwala sa kanila. Ang lahat po ng iyan ay kasinungalingan. Tumingin si Don Ricardo kay Atty. Victor, ang kanyang mga mata ay malabo, puno ng pagkalito. Ang kanyang isip ay tila ba lumulutang sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang mga salita ni Atty. Victor ay nagdagdag lang sa kanyang pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong gustong saktan siya. Ang tanging naaalala niya ay ang sakit ng pagkawala. Nakatulala si Don Ricardo Alcantara sa kanyang wheelchair, nakatitig sa lumang librong nakapatong sa kanyang tuhod. Hindi niya binabasa ang mga salita.
Sa halip, ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan, sa mga alaala ng isang mukha na matagal na niyang pinilit kalimutan, ngunit hindi kailanman nagawa, ang mukha ni Elisa Reyes. Ang babaeng minahal niya ng buong puso, ang babaeng ipinaglaban niya laban sa kanyang pamilya, hanggang sa sila'y paghiwalayin ang tadhana. Nasa kamay niya ang isang lumang larawan. Si Elisa, nakangiti, hawak ang isang sampagita. Hindi niya alam kung saan niya ito nakuha, o kung gaano katagal na niya itong hawak. Ang sakit ng pagkawala ay sariwa pa rin, tila ba nangyari lamang kahapon. Ma'am, oras na po para sa gamot niyo, sabi ng kanyang pinagkakatiwalaang mayordoma, si Aling Nena, na nagtatrabaho na sa pamilya Alcantara sa loob ng 40 taon. Tumingin si Don Ricardo kay Aling Nena, ang kanyang mga mata ay malabo. Nena, mahina niyang sabi, naaalala mo pa ba si Elisa? Ang ganda niya, hindi ba? Napabuntong hininga si Aling Nena. Matagal na niyang alam ang lihim na pag-ibig ni Don Ricardo kay Elisa. Ito ay isang pag-ibig na ipinagbawal at puno ng sakit. Opo, Don Ricardo. Si Maam Elisa po ay isang anghel. Sinubukan ko siyang hanapin, Nena, patuloy ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero nawala siya. Parang bigla na lang siyang naglaho. Hindi po basta nawala, Don Ricardo, bulong ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. May nagtago po sa kanya. May ayaw po na magkasama kayo. Nagulat si Don Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Nag-aalangan si Aling Nena. Ngunit matagal na niyang tinatago ang lihim na ito. Noon po, pagkatapos po ninyong maghiwalay, nagkaroon po si Maam Elisa ng anak. Isang babae. Katunayan, narinig ko po na sinubukan po niyang ipaalam sa inyo, pero may pumigil po sa kanya. At sa huli, bigla na lang po siyang nawala. Parang isang kidlat ang tumama kay Don Ricardo. Anak! May anak sila ni Elisa. Isang sakit na hindi niya kailanman naramdaman ang bumalot sa kanya. Ang lahat ng pagsisisi ay bumalik. Sino? Sino ang pumigil sa kanya? Tanong ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi ko po masabi, Don Ricardo. Pero may mga bulungan po noon na may kinalaman po sa inyong abogado. Ang abogadong iyan na laging nakadikit sa inyo. Tumingin si Aling Nena sa pinto ng opisina ni Atty. Victor de la Vega. Hindi pa man natatapos magsalita si Aling Nena, nakita ni Don Ricardo ang isang lumang nakatiklop na papel na nakasiksik sa loob ng libro. Hindi niya napansin iyon noon. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ay isang sulat. Sulat ni Elisa. Binuksan niya ang sulat. Ang kanyang puso ay bumilis habang binabasa niya ang bawat salita. Mahal kong Ricardo. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako makapagtiis. Wala na akong mapuntahan. May nagbabanta sa akin, Ricardo. May gustong sirain ang buhay ko. Pero kailangan mong malaman buntis ako. May anak tayo. At ipaglalaban ko siya. Sana, mahanap mo kami balang araw. Sana, maging ligtas ang anak natin. Mahal kita, Elisa. Napaiyak si Don Ricardo. Anak. May anak nga sila. At matagal na itong nakatago. Don Ricardo. Ano po ang nangyayari? Tanong ni Aling Nena nang makita ang kanyang luha. Hindi niya kayang sagutin. Ang sulat ay patunay. Buhay si Elisa. At may anak sila. Ang mga salita ni Isabel Santiago ay bumalik sa kanyang isip. Ang bata. Si Lena. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Atty. Victor de la Vega, ang kanyang mukha ay seryoso. Don Ricardo, may problema po. May mga nagkakalat po ng mga kwento tungkol sa isang nawawalang anak. Mga gawa-gawa lamang po ito para makuha ang inyong kayamanan. Tumingin si Don Ricardo kay Atty. Victor, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hinala. Ang sulat ni Elisa ay hawak niya pa rin. Victor, matigas niyang sabi, kilala mo ba si Elisa Reyes? Bahagyang nagulat si Atty. Victor, ngunit kaagad niyang kinontrol ang kanyang emosyon. Elisa Reyes? Ah, opo. Isang dating kaibigan po yata ni Doña Esperanza. Bakit po, Don Ricardo? Ang kanyang reaksyon ay nagpatunay sa hinala ni Don Ricardo. May alam siya.
Hindi siya kaibigan ni Doña Esperanza, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay lumalakas. Siya ang ina ng aking anak. At alam ko na may kinalaman ka sa pagkawala niya. Nanginginig ang kamay ni Don Ricardo habang iniabot niya ang sulat kay Atty. Victor. Ang mukha ni Atty. Victor ay biglang namutla. Nakita niya ang sulat at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi po ito totoo, Don Ricardo, pautal-utal na sabi ni Atty. Victor. Peke po iyan. Ngunit huli na. Ang ebidensya ay nasa harapan na niya. At ang pagkabigla sa mukha ni Atty. Victor ay malinaw. Umalis ka, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay matigas na. Hindi ka na abogado ko. At ipapaimbestiga kita. Napaatras si Atty. Victor, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman ni Don Ricardo ang matinding sakit sa dibdib. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang lahat ng emosyon, ang kagalakan ng pagtuklas, ang galit sa pagtataksil, ang sakit ng nakaraan, ay sabay-sabay na sumabog. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang kamay. Don Ricardo, sigaw ni Aling Nena. Nakatanggap si Isabel ng tawag mula kay Aling Nena, ang mayordoma ni Don Ricardo. Ang boses ni Aling Nena ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Attorney Santiago, si Don Ricardo po. Nag-collapse po siya. At si Atty. Victor po, kinokontrol niya ang lahat. Ayaw po niya kaming papasukin. Nagmadali si Isabel at Sofia papunta sa mansyon ng mga Alcantara. Ngunit pagdating nila, sinalubong sila ng mga security guard at ni Atty. Victor mismo na may ngisi sa kanyang labi. Attorney Santiago, sabi ni Atty. Victor, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagbabanta. Hindi po kayo pinapayagang pumasok. Si Don Ricardo ay nangangailangan ng pahinga. At ang kanyang mga affairs ay nasa ilalim ng aking pangangasiwa. May karapatan akong makita siya, matapang na sabi ni Isabel. Ako ang legal representative ng kanyang anak. Anak, tumawa si Atty. Victor. Wala siyang anak. At ang mga kwento mo ay pawang kasinungalingan. Kung hindi ka aalis, tatawagan ko ang pulis. Naramdaman ni Isabelle ang pagkabahala. May itinatago si Atty. Victor. Ang kanyang pagiging kontrolado at ang kanyang pagtanggi ay nagpapatunay na mayroon siyang kinalaman sa nangyari kay Don Ricardo at sa nakaraan ni Elisa. Hindi tayo pwedeng sumuko, Belle, bulong ni Sofia. Kailangan nating malaman kung ano ang itinatago niya. Nagpasya silang imbestigahan ng mas malalim si Atty. Victor. Sinimulan nilang suriin ang kanyang mga financial records, ang kanyang mga koneksyon, at ang kanyang mga kaso sa nakaraan. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang mga transaksyon ni Atty. Victor sa isang shell company, at ang shell company na iyon ay may koneksyon kay Mang Tonyo. Ito na, sabi ni Sofia, habang nakatingin sa mga dokumento. Si Mang Tonyo ay isang tauhan lang. Si Atty. Victor ang utak sa likod ng lahat. Pero bakit, tanong ni Isabelle. Ano ang motibo niya? Naalala ni Isabelle ang mga malabong alaala ni Lena tungkol sa kanyang ina na si Elisa, isang artist. Nagpasya silang hanapin ang lumang studio o opisina ni Elisa. Matagal silang naghanap hanggang sa natagpuan nila ang isang lumang building sa isang liblib na bahagi ng Maynila. Ang lumang studio ni Elisa. Pumasok sila. Ang lugar ay puno ng alikabok, ngunit ang mga pader ay puno pa rin ng mga lumang pintura at sketches. Nakita nila ang isang lumang kahon sa ilalim ng isang mesa. Sa loob nito, mayroong mga lumang diary at sketches ni Elisa. Binuksan ni Isabelle ang isa sa mga diary. May nagbabanta sa akin. Isang abogado. Ambitious. Gusto niyang sirain ang buhay ko. Gusto niyang ilayo ako kay Ricardo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Takot ako para sa aking anak. Nanginginig ang mga kamay ni Isabelle habang binabasa niya ang mga salita. Ang ambitious lawyer. Ito ay si Atty. Victor. Malinaw na. Samantala, sa labas ng Alcantara Tower, nakita ni Marco Alcantara si Atty. Victor na nakikipag-usap sa isang lalaki na mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Ang kanilang pag-uusap ay tila balihim.
Nagtago si Marco at pinakinggan ang kanilang usapan. Siguraduhin mong walang makakaalam, sabi ni Atty. Victor. Ang lahat ng ebidensya ay dapat mawala. Lalo na ang batang iyon. Naramdaman ni Marco ang kaba. Ang batang iyon. Si Lena. Ang kanyang tiyuhin ay may kinalaman sa nangyari kay Lena. Nagsimulang magduda si Marco sa kanyang tiyuhin. Hindi niya kailanman nakita si Atty. Victor na ganito. May itinatago siya. Nagsimulang mag-imbestiga si Marco sa kanyang sarili. Sinimulan niyang suriin ang mga papeles ni Atty. Victor sa opisina, naghahanap ng anumang ebidensya na magpapatunay sa kanyang hinala. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Isabelle at Lena papunta sa paaralan, biglang may isang motorsiklo na sumalpok sa kanilang sasakyan. Hindi sila nasaktan, ngunit ang banggaan ay sapat para maging babala. Ang driver ng motorsiklo ay mabilis na tumakas. Belle, sino ang gumawa niyan? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, Lena, sagot ni Isabelle, habang niyayakap ang bata. Ngunit alam niya. Ito ay gawa ni Atty. Victor. Isang babala. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Isabelle para matulog, nakatanggap siya ng isang anonymous message sa kanyang cellphone. Ito ay isang lumang litrato ni Elisa Reyes, nakangiti, kasama ang isang lalaki. Ang mukha ng lalaki ay malabo, tila ba sinadyang itago. Ngunit napansin ni Isabelle ang isang detalye. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang lalaki ay may suot na isang kakaibang pin sa kanyang lapel, hugis agila. Isang pin na nakita niya sa isang lumang larawan ni Atty. Victor de la Vega. Ang kanyang hinala ay naging katotohanan. Si Atty. Victor de la Vega ang nasa likod ng lahat. Hindi mapakali si Marco Alcantara. Mula nang mag-collapse ang kanyang lolo, si Don Ricardo, at mula nang makita niya si Atty. Victor na nakikipag-usap sa mga kahina-hinalang tao, may kung anong bumabagabag sa kanya. Kilala niya si Atty. Victor bilang isang matalino at respetadong abogado ng pamilya, ngunit ang mga kilos nitong mga nakaraang araw ay kakaiba. Ang pagiging sobrang protektado nito sa lolo niya, ang pagbabawal sa sinuman na lumapit, at ang mga lihim na pagpupulong. May mali. Isang gabi, sinundan ni Marco si Atty. Victor. Nagmaneho si Atty. Victor sa isang liblib na bahagi ng syudad at pumasok sa isang lumang bodega. Nagtago si Marco sa dilim at nakita niya si Atty. Victor na nakikipag-usap sa dalawang lalaki na may matitigas na mukha. Hindi niya narinig ang lahat ng kanilang pinag-uusapan, ngunit narinig niya ang mga salitang Elisa Reyes, bata, at itapusin. Nanginginig ang mga kamay ni Marco. Elisa Reyes? Ang ina ni Lena. Ang bata ay si Lena. Ibig sabihin, may kinalaman si Atty. Victor sa nangyari sa kanila. Ang kanyang tiyuhin ay hindi ang taong akala niya. Kinabukasan, habang nasa opisina si Atty. Victor, nagpasya si Marco na kumilos. Alam niyang delikado ito, ngunit ang pag-aalala para sa kanyang lolo at ang katarungan para kay Lena ay mas matimbang. Pumasok siya sa opisina ni Atty. Victor, na tila ba may hinahanap lang. Uncle Victor, may hinahanap lang po ako, sabi ni Marco na may pilit na ngiti. Marco, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Atty. Victor, na may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Wala po, Uncle. Naghahanap lang po ng lumang file, sagot ni Marco, habang nagpapanggap na naghahanap sa mga estante. Nang umalis si Atty. Victor para sa isang meeting, kaagad na sinimulan ni Marco ang kanyang paghahanap. Alam niyang mayroon si Atty. Victor ng isang lihim na compartment sa kanyang desk. Matagal na niyang alam iyon. Sa loob ng compartment, natagpuan niya ang isang brown envelope. Binuksan niya ito. Sa loob, mayroong mga lumang dokumento, mga bank statements, at mga litrato. Ang kanyang puso ay bumilis habang tinitingnan niya ang mga nilalaman. Mga dokumento tungkol kay Elisa Reyes. Mga transaksyon sa bank account ni Mang Tonyo. At isang lumang litrato ni Elisa, kasama si Don Ricardo, na may nakasulat sa likod, ang aming munting anghel. Ang munting anghel ay si Lena. Malinaw na. Natuklasan din niya ang mga transaksyon sa isang offshore account na nakapangalan kay Atty.
Victor, na may malalaking halaga ng pera na tila ba galing sa Alcantara Group. Ito ay patunay na may ginagawa si Atty. Victor na iligal. Nanginginig ang mga kamay ni Marco. Ang kanyang tiyuhin ay isang kriminal. At matagal na niyang niloloko ang kanyang lolo. Kailangan niyang kumilos kaagad. Ang unang taong naisip niya ay si Atty. Isabel Santiago. Ang babaeng pinagbintangan niya. Ang babaeng matapang na ipinaglaban si Lena. Tinawagan niya si Isabel. Atty. Santiago, ako po si Marco Alcantara. Kailangan po nating magkita. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Nag-aalangan si Isabel. Alcantara? Bakit? Tungkol po kay Atty. Victor, sabi ni Marco. May mga ebidensya po ako. At kailangan ko po ang tulong niyo. Nagkita sila sa isang tahimik na lugar. Ipinakita ni Marco ang lahat ng ebidensya na nakuha niya. Ang mga dokumento, ang mga litrato, ang mga bank statements. Ipinaliwanag niya ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Tumingin si Isabel kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Bakit mo ito ginagawa, Jimmy Alcantara? Hindi ka ba kasabwat ng tiyuhin mo? Hindi po, attorney, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Naniwala po ako sa kanya noon, pero ngayon nakita ko na ang totoo. Mahal ko po ang lolo ko. At gusto ko po ng katarungan para kay Lena. Hindi ko po hahayaan na saktan niya ang pamilya ko. Nakita ni Isabel ang sinseridad sa mga mata ni Marco. Ang kanyang pagdududa ay unti-unting nawala. Si Marco ay hindi ang playboy na akala niya. Siya ay isang tao na may prinsipyo, na handang lumaban para sa tama. Kung ganoon, sabi ni Isabelle, kailangan nating magtulungan. Ito ay hindi magiging madali. Si Atty. Victor ay isang makapangyarihang tao. Handa po akong gawin ang lahat, sagot ni Marco. Kailangan nating iligtas ang lolo ko. At kailangan nating ibalik ang katarungan kay Elena. Nagkatinginan sina Isabel at Sofia. Ang isang bagong alyansa ay nabuo. Ang tatlong ito, isang matalinong abogado, isang tapat na kaibigan, at isang nagbago na pamangkin, ay magsasama-sama upang harapin ang isang makapangyarihang kalaban. Ang kanilang plano ay simple, ilantad ang katotohanan. Nakaupo si Lena sa sulok ng silid-aralan, nagbabasa ng isang libro tungkol sa mga hayop. Ang kanyang isip ay hindi nakatutok sa mga salita. Narinig niya ang mga bulungan ng mga katulong sa Villa Santiago, ang mga balita sa GE tungkol sa kanyang kaso, at ang pagkabisi ni Isabel at Marco. May kakaiba. May mali. Ramdam niya na papalapit na ang isang malaking gulo. Isang araw, habang nag-aaral siya kasama si Isabel, narinig niya ang isang mainit na pagtatalo sa telepono. Si Isabel ay kausap si Sofia. Hindi ko maintindihan. Bakit tinatanggihan ang mga ebidensya natin? May nagtatago sa kanila, galit na sabi ni Isabel. Belle, kailangan nating maging maingat, sagot ni Sofia sa kabilang linya. Si Atty. Victor ay may malalim na koneksyon sa sistemang ito. Parang dinidiskwalipika niya ang lahat ng ebidensya bago pa natin ito maipakita. Naramdaman ni Lena ang kaba. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ni Atty. Victor? Ang kanyang puso ay bumilis. Pakiramdam niya ay may mangyayaring masama. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nangyayari, pero ang pakiramdam ng takot ay pamilyar. Ito ang takot na naramdaman niya sa Sampaguita Alley. Sa loob ng ilang araw, ang balita tungkol sa iskandalo sa pamilya Alcantara ay lumabas sa lahat ng media. Ngunit hindi ang totoong iskandalo. Si Atty. Victor de la Vega ang nangunguna sa lahat ng press conference. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng kipag-aalala. May mga mapagsamantalang tao po na gustong linlangin si Don Ricardo Alcantara, sabi ni Atty. Victor sa mga reporter, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Sila po ay nagpakilala bilang mga tagapagligtas, ngunit ang totoo, gusto lang po nilang kunin ang kayamanan ni Don Ricardo. Sila po ang nag-udyok sa batang iyan, si Elena, na magpanggap na anak ng Don. May ipinakita siyang mga peking dokumento na nagpaparatang kina Isabel at Marco na may illegal na transaksyon at koneksyon sa mga scam. Ang lahat ay binaluktot. Ang lahat ay kasinungalingan.
Kami po ay may matibay na ebidensya na si Attorney Isabel Santiago at si Marco Alcantara ay magkasabwat upang samantalahin ang kalagayan ni Don Ricardo, dagdag pa ni Atty. Victor. At ang batang si Lena ay ginagamit lamang nilang pain. Hindi makapaniwala si Lena habang nakikinig sa balita sa sa sala. Ang mga salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Si Isabel at Marco. Mga manloloko. Hindi. Alam niyang hindi iyon totoo. Nakita niya ang kabaitan ni Isabel, ang pagmamalasakit ni Marco. Biglang, bumukas ang gate ng Villa Santiago. Pumasok ang dalawang sasakyan ng pulis. Bumaba ang mga pulis, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Pumasok sila sa loob ng bahay. Attorney Isabel Santiago at Marco Alcantara, kayo po ay inaresto dahil sa kasong estafa at syndicated estafa, sabi ng isang pulis habang binabasa ang warrant of arrest. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Hindi po. Hindi po sila magnanakaw, sigaw niya, habang tumatakbo papalapit kina Isabel at Marco. Niyakap ni Isabel si Lena. Lena, magiging maayos ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Niyakap din siya ni Marco. Magpakatatag ka, Lena. Babalik kami. Hinawakan ng mga pulis na Isabel at Marco. Nakita ni Lena ang pagkadismaya sa mga mata ni Isabel, ang galit sa mga mata ni Marco. Subalit, nanatili silang matatag. Ngunit para kay Lena, ang kanilang pag-alis ay parang isang panaginip na nagiging bangungot. Saan po nila dadalhin si Lena? Tanong ni Isabel. Dadalhin po siya sa isang government facility para sa mga bata, sagot ng pulis. Hanggang matapos ang investigasyon. Kinalagkad si Lena mula kina Isabel at Marco. Lumaban siya, umiyak, ngunit walang saysay. Kinarga siya ng isang babaeng pulis at dinala siya sa isang van. Belle! Marco, sigaw ni Lena habang inilalayo siya. Huwag niyo akong iwan. Pero huli na. Ang van ay umandar at nakita ni Lena ang paglayo ni na Isabel at Marco. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumuhos at ang kanyang locket ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Dinala si Lena sa isang malaking gusali, isang government facility na puno ng mga batang may iba't ibang kwento. Ang lugar ay malinis, ngunit malamig at impersonal. Wala ang init ng Villa Santiago. Walang yakap ni Isabel. Walang pangungulit ni Marco. Nakaupo si Lena sa isang kama, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa dilim, ngunit walang ilaw na para sa kanya. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga nurse, ang ingay ng DFI sa kabilang silid na nagbabalita tungkol sa malaking iskandalo ng pamilya Alcantara. Ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nawala ang kanyang ina. Nawala ang kanyang lolo. At ngayon, nawala na rin sina Isabel at Marco. Siya ay nag-iisa na naman. Naramdaman niya ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng pagiging walang magawa. Ang lahat ng pag-asa ay tila ba naglaho. Malamig ang sahig ng selda. Ang amoy ng kalawang at pag-asa ay naghahalo sa hangin. Nakaupo si Isabel sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi niya inakala na darating ang araw na siya, isang respetadong abogado, ay makukulong dahil sa isang kasong gawa-gawa. Ngunit hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na manalo si Atty. Victor. Sa kabilang selda, naroon si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit mayroon ding determinasyon. Belle, tawag niya, anong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng manatili rito. Hindi tayo mananatili rito, Marco, sagot ni Isabel, ang kanyang boses ay matatag. May plano tayo. At mayroon tayong Sofia. Si Atty. Sofia de la Cruz ang kanilang lifeline sa labas. Araw-araw, binibisita niya sila, nagdadala ng balita at nagpaplano. Ang mga ebidensya na nakuha ni Marco ay ginto. Ang mga financial records, ang mga recording ng pag-uusap ni Atty. Victor sa mga kahina-hinalang tao, at ang mga lumang dokumento tungkol kay Elisa Reyes. Ang lahat ay nagtuturo kay Atty. Victor. Ang problema, sabi ni Sofia isang araw, habang kausap sila sa pamamagitan ng rehas, ay masyadong malakas ang impluensya ni Atty. Victor. Binabaliwala niya ang lahat ng ebidensya natin. Kailangan nating magkaroon ng isang malaking pagbubunyag.
Isang bagay na hindi niya kayang itago. Paano si Don Ricardo? Tanong ni Isabel. Kailangan nating makausap siya. Siya lang ang makakapagpatunay sa lahat. Hindi pa rin siya pinapayagang bisitahin, sagot ni Sofia. Kinokontrol pa rin siya ni Atty. Victor. Pero mayroon akong naisip. Si Aling Nena. Ang mayordoma niya. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Don Ricardo. Nagsimulang kumilos si Sofia. Lihim niyang nilapitan si Aling Nena. Ipinaliwanag niya ang lahat, ipinakita ang mga ebidensya na nakuha ni Marco. Sa una, nag-aalangan si Aling Nena. Takot siya. Ngunit nang makita niya ang mga dokumento at ang litrato ni Elisa Reyes, naniwala siya. Ang kanyang pagmamahal at katapatan kay Don Ricardo ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Sa mansyon ng mga Alcantara, dahan-dahang gumagaling si Don Ricardo mula sa kanyang pagkolapse. Ngunit ang kanyang isip ay malabo pa rin. Si Atty. Victor ay laging nasa tabi niya, binabantayan ang bawat galaw niya, sinasala ang bawat impormasyon na nakakarating sa kanya. Ngunit si Aling Nena ay matalino. Sa bawat pagkakataon, dahan-dahan niyang ipinapaalala kay Don Ricardo ang tungkol kay Elisa. Ang kanyang mga paboritong kanta, ang kanyang mga paboritong pagkain, ang kanyang mga paboritong kwento. At sa bawat pagkakataon, mas lumilinaw ang isip ni Don Ricardo. Isang araw, habang nagpapahinga si Don Ricardo, lihim na ipinakita ni Aling Nena sa kanya ang sulat ni Elisa na nahulog mula sa kanyang kamay noong nagkolapse siya. Don Ricardo, ito po ang sulat ni Ma'am Elisa. Hindi po ito gawa-gawa. Totoo po ang lahat ng sinasabi ni Attorney Santiago. Binasa ni Don Ricardo ang sulat. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang lahat ay bumalik sa kanya. Ang pag-ibig niya kay Elisa. Ang sakit ng pagkawala. At ang pagtataksil ni Atty. Victor. Ang galit ay bumalot sa kanya. Nena, mahina niyang sabi, kailangan kong makita ang aking anak. At kailangan kong ilantad ang katotohanan. Nagplano sila. Sa tulong ni Sofia at Aling Nena, at sa mga ebidensya ni Marco, nagpasya silang mag-organisa ng isang public hearing. Isang press conference na gaganapin sa isang neutral na lugar, kung saan ang lahat ng media ay imbitado. Ito ang kanilang huling baraha. Dumating ang araw ng public hearing. Ang venue ay puno ng mga reporter, kamera, at mga tao na curious sa nangyayari. Nasa harap si Atty. Victor, ang kanyang mukha ay kalmado at kumpiyansa. Akala niya ay kontrolado niya ang lahat. Pagkatapos ng kanyang opening statement, lumabas si Isabel at Marco, kasama si Sofia. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng bulungan sa mga tao. Ang mga akusado, sigaw ng isang reporter. Hindi po kami akusado, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Kami po ay narito para ilantad ang katotohanan. Sinimulan ni Sofia ang presentasyon. Ipinakita niya ang mga ebidensya na nakuha ni Marco, ang mga financial records na nagpapakita ng illegal transactions ni Atty. Victor, ang mga recording ng kanyang pag-uusap sa mga kriminal, at ang mga dokumento na nagpapatunay na si Elisa Reyes ay may koneksyon kay Don Ricardo. Ang lahat po ng ito ay patunay na si Atty. Victor de la Vega ang nasa likod ng lahat ng kasinungalingan, sabi ni Sofia. Siya po ang nagtago sa katotohanan tungkol sa anak ni Don Ricardo. Siya po ang nagpabagsak sa kaso ni Lena. At siya po ang nagtangkang sirain ang buhay ng mga inosenteng tao. Nagulat ang mga reporter. Ang kanilang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng mga larawan. Kasinungalingan, sigaw ni Atty. Victor, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang lahat ng iyan ay gawa-gawa. Sila ang mga manloloko. Mayroon pa po kaming isang ebidensya, sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Atty. Victor. Isang ebidensya na hindi niyo kayang itago. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng stage. Pumasok si Don Ricardo Alcantara, nakaupo sa kanyang wheelchair, kasama si Aling Nena. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng katahimikan sa buong bulwagan. Don Ricardo, sigaw ng mga reporter. Tumingin si Don Ricardo kay Atty. Victor, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. Victor, mahina niyang sabi, matagal mo akong niloko. Ngunit ngayon tapos na ang lahat.
Don Ricardo, huwag po kayong maniniwala sa kanila, sigaw ni Atty. Victor, ang kanyang boses ay nanginginig. Sila po ang mga kaaway nyo. Hindi, sabi ni Don Ricardo, ikaw ang kaaway. Ikaw ang nagtago sa aking anak. Ikaw ang sumira sa buhay ni Elisa. Nanginginig ang mga kamay ni Atty. Victor. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang lahat ng kanyang plano ay gumuho. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Hindi niya kayang tanggapin ang pagkatalo. Sa isang iglap, mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang isang maliit na baril mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Itinutok niya ang baril kay Don Ricardo. Kung hindi ako mananalo, sigaw ni Atty. Victor, ang kanyang boses ay parang isang baliw, walang sinuman ang mananalo. Nagkaroon ng gulo sa bulwagan. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw at tumakbo. Ang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng mga larawan. Ang lahat ay nasa kaguluhan. Nasa gilid si Lena ng bulwagan, nakaupo sa isang upuan na malapit sa exit, kasama ang isang social worker. Hindi siya dapat naroroon, ngunit pinayagan siyang dumalo para sa kanyang tikapakanan. Ang kanyang puso ay bumibilis habang nakikinig siya sa mga salita ni Isabel at Sofia. Ang lahat ng kasinungalingan ni Atty. Victor. Ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Ang lahat ay tila ba isang panaginip. Ngunit nang makita niya si Don Ricardo, ang kanyang lolo, ang kanyang puso ay biglang lumambot. Ang matandang lalaki ay mukhang mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ito ang kanyang pamilya. Biglang nagkaroon ng gulo. Nakita niya si Atty. Victor na kumukuha ng baril. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Itinutok ni Atty. Victor ang baril kay Don Ricardo. Ang lahat ng tao ay nagsimulang sumigaw at tumakbo. Ang lahat ay nasa kaguluhan. Hindi, sigaw ni Lena. Sa isang iglap, hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, tumakbo si Lena. Ang kanyang mga paa ay tila ba may sariling buhay. Ang kanyang isip ay walang iniisip kundi ang iligtas ang kanyang lolo. Huwag, sigaw niya habang tumatakbo papalapit kay Atty. Victor. Sa pagitan ng gulo at kaguluhan, nakita ni Lena ang isang upuan na nakabaligtad. Kinuha niya ito at sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ang upuan kay Atty. Victor. Nagulat si Atty. Victor at ang kanyang kamay ay bahagyang lumihis. Ang bala ay sumablay, tumama sa pader sa likod ni Don Ricardo. Nagkaroon ng malakas na tunog. Ang lahat ay tumigil. Kaagad na dumating ang mga pulis at seguridad. Mabilis nilang kinontrol si Atty. Victor na patuloy pa ring sumisigaw at lumalaban. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabaliw. Hindi. Hindi ako matatalo. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, sigaw ni Atty. Victor habang kinakalagkad siya palabas. Pagkatapos ng gulo, ang katahimikan ay bumalot sa bulwagan. Ang mga tao ay nagulat, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga kay Lena. Ang isang batang babae na dati walang kalaban-laban ay naging isang bayani. Lumapit si Isabel at Marco kay Lena. Niyakap siya ni Isabel ng mahigpit. Lena, ligtas ka. Ligtas tayong lahat. Magaling ka, Lena, sabi ni Marco na may paghanga sa kanyang mga mata. Ikaw ang nagligtas sa lolo ko. Pagkatapos ng kaguluhan, dinala si Mang Tonyo sa presinto. Sa ilalim ng matinding pagtatanong at sa harap ng mga ebidensya na nakuha ni na Isabel at Marco, umamin si Mang Tonyo sa lahat. Inamin niya na si Atty. Victor ang nag-utos sa kanya na vukhongin si Lena at ang lahat ng kanyang ginawa ay sa ilalim ng utos ni Atty. Victor. Inamin din niya na si Atty. Victor ang nagtago sa katotohanan tungkol kay Elisa Reyes. Ang lahat ng lihim ay nabunyag. Bumalik si Lena sa bulwagan. Lumapit siya kay Don Ricardo, na nakaupo pa rin sa kanyang wheelchair, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Anak ko, mahina niyang sabi, habang inabot ang kanyang kamay kay Lena. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinanas mo. Hinawakan ni Lena ang kamay ni Don Ricardo. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ito ang kanyang lolo. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang dugo.
Lolo, pabulong na sabi ni Lena habang niyayakap niya si Don Ricardo. Ang yakap ay puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Ang mga reporter ay patuloy na kumukuha ng mga larawan. Ang balita ay kumalat ng mabilis. Ang katotohanan ay nabunyag. Si Lena ay hindi isang magnanakaw. Siya ay ang nawawalang anak ni Don Ricardo Alcantara. At si Achoy Victor de la Vega ay isang kriminal. Sa wakas, naramdaman ni Lena ang kapayapaan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng pagdududa ay unti-unting nawala. Siya ay ligtas. Siya ay may pamilya. At ang kanyang ina ay nabigyan ng katarungan. Ang Villa Alcantara ay isang mundo na hindi kailanman naisip ni Lena na magiging bahagi siya. Malaki ang bahay, mas malaki pa sa mga pangarap niya. Ang mga silid ay maluluwag, ang mga kasangkapan ay mamahalin, at ang hardin ay tila ba walang katapusan. Mula sa pagbebenta ng sampagita sa maalikabok na kalye, ngayon ay nagigising siya sa amoy ng sariwang kape at almusal na inihanda ng mga katulong. Lena, gusto mo bang matuto magpiano? Tanong ni Don Ricardo isang umaga, habang nakaupo sila sa dining table. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit puno ng pagmamahal. Tumingin si Lena sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Piano. Hindi niya kailanman naisip na makakahawak siya ng piano. Ang mama mo ay mahusay magpiano, sabi ni Don Ricardo, may ngiti sa kanyang labi. Gusto kong matuto ka rin. Nagsimulang mag-aral si Lena. May mga tutor na pumupunta sa bahay para turuan siya ng iba't ibang subjects, English, Math, Science, at ngayon, piano. Ang kanyang isip ay parang espongha, mabilis na sumisipsip ng lahat ng bagong kaalaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaginhawaan at karangyaan, nanatili siyang simple. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Madalas na magkasama sina Lena at Don Ricardo. Sinusubukan ni Don Ricardo na bumawi sa lahat ng taon na nawala sa kanila. Ikinuwento niya kay Lena ang tungkol sa kanyang ina, si Elisa. Kung gaano ito kaganda, kung gaano ito katalino, kung gaano ito kamahal sa sining. Ang mama mo ay isang anghel, Lena, sabi ni Don Ricardo, habang nakaupo sila sa hardin, nakatingin sa mga bulaklak. At ikaw ang kanyang kopya. Ang kanyang pag-asa. Niyakap ni Lena ang kanyang lolo. Ang mga kwento ni Don Ricardo ay nagbigay sa kanya ng mas malinaw na larawan ng kanyang ina. Hindi lang isang alaala, kundi isang buhay na may pag-ibig, sining at pag-asa. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay hindi madaling maghilom. Sa gabi, minsan ay nagigising si Lena sa isang masamang panaginip. Nakikita niya ang Sampaguita Alley, ang madilim na mukha ni Mang Tonyo, ang mga pulis na humahawak sa kanya, at ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa mundo. Ang kanyang puso ay bumibilis at ang kanyang hininga ay humihinto. Isang gabi, pagkatapos ng isang masamang panaginip, tumakbo si Lena palabas ng kanyang silid. Nakita siya ni Isabel na nagbabasa sa sala. Lena, anong nangyari? Tanong ni Isabel na may pag-aalala. Niyakap ni Lena si Isabel, umiiyak. Natatakot po ako, Belle. Naaalala ko po ang lahat. Ang Sampaguita Alley. Si Mang Tonyo. Ang pagiging nag-iisa. Hinaplos ni Isabel ang buhok ni Lena. Lena. Ligtas ka na. Nandito kami. Hindi ka na mag-iisa. Dumating din si Marco na narinig ang pag-iyak ni Lena. Niyakap niya si Lena at Isabel. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kapayapaan kay Lena. Sila ang kanyang pamilya ngayon. Ang kanyang kanlungan. Hindi ka na babalik doon, Lena, sabi ni Marco na may matatag na boses. Poprotektahan ka namin. Sa tulong ni na Isabel at Marco, dahan-dahang gumaling ang mga sugat ni Lena. Nagkaroon siya ng therapy sessions para matulungan siyang harapin ang kanyang trauma. Sa bawat araw, mas lumalakas siya. Mas nagiging kumpiyansa. Isang hapon, pumunta sina Lena at Don Ricardo sa sementeryo. Ito ang unang pagkakataon na binisita ni Lena ang puntod ng kanyang ina. Ang lapida ay simple, may nakasulat na Elisa Reyes, isang anghel na nagbigay ng liwanag. Niyakap ni Lena ang lapida, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa.
Mama, pabulong na sabi ni Lena, nakita ko na po si Lolo. At ligtas na po ako. Mahal na mahal ko po kayo. Niyakap ni Don Ricardo si Lena. Ang mama mo ay masaya ngayon, Lena. Dahil nakita na niya kayo. Sa pagtatapos ng araw, habang nagmamaneho sila pabalik sa Villa Alcantara, naramdaman ni Lena ang kakaibang pakiramdam. Mayroon siyang lolo. Mayroon siyang Isabel at Marco. Mayroon siyang bahay. Mayroon siyang lahat ng bagay na pinangarap niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mayroon pa ring maliit na bahagi ng kanyang puso na tila ba may kulang. Isang pakiramdam na hindi pa rin siya ganap na ligtas. Isang takot na baka mawala ang lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad. Ang kanyang locket ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang pagiging ligtas ay hindi lang basta may bahay. Ito ay isang pakiramdam. At ang pakiramdam na iyon ay hindi pa ganap na naroroon. Ang Villa Alcantara ay naging isang kanlungan, hindi lamang para kay Elena, kundi pati na rin kay Isabelle. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang koneksyon sa batang babae at sa pamilyang Alcantara. Ang kanyang misyon na tulungan si Lena ay hindi na lamang isang kaso, ito ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Patuloy na tinutulungan ni Isabel si Lena sa kanyang pag-aaral at pag-a-adjust sa bagong kapaligiran. Nakita niya ang mabilis na pag-unlad ni Lena, mula sa isang takot na bata hanggang sa isang batang babae na nagsisimulang magkaroon ng kumpiyansa. Sa bawat ngiti ni Lena, naramdaman ni Isabelle ang kagalakan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit hindi lang si Lena ang nagbabago sa buhay ni Isabelle. Si Marco Alcantara. Ang lalaking una niyang pinagbintangan, ang lalaking nagpakita ng kanyang tunay na kulay sa gitna ng kaguluhan. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa pagdududa, lumago sa pagtutulungan at ngayon ay unti-unting nagiging isang bagay na mas malalim. Madalas silang magkasama. Nagpaplano para sa susunod na hakbang sa kaso ni Atty. Victor, nag-aalaga kay Don Ricardo at nagtuturo kay Elena. Sa bawat pag-uusap, sa bawat pagtawa, sa bawat sulyap, naramdaman ni Isabel ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso, na matagal nang sarado dahil sa mga sugat ng nakaraan, ay nagsisimulang bumukas. Isang gabi, pagkatapos nilang patulugin si Lena, nag-uusap sila ni Marco sa balkonahe ng Villa Santiago. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan at ang simoy ng hangin ay nakakapagpakalma. Salamat, Belle, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malambing. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa lolo ko at kay Elena. Kung wala ka, hindi namin malalaman ang katotohanan. Ginagawa ko lang ang tama, Marco, sagot ni Isabel, habang nakatingin sa kanya. At ikaw din hindi ko inakala na magiging ganito ka. Ngumiti si Marco. Ako rin. Hindi ko inakala na may makikilala akong tulad mo. Isang babaeng matalino, matapang at may gininto ang puso. Naramdaman ni Isabelle ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang mga salita ni Marco ay tila ba musika sa kanyang tainga. Alam mo, patuloy ni Marco, sa lahat ng nangyari may natutunan ako. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pera at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pamilya, sa pagmamahal at sa paggawa ng tama. Napatango si Isabel. Ang kanyang sariling nakaraan ay bumalik sa kanya. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang ate, ang kanyang paghahanap ng katarungan, at ang kanyang pagiging sarado sa pag-ibig. Ngunit ngayon, sa piling ni Marco, naramdaman niya ang paghilom. May naisip kami ni Don Ricardo, sabi ni Marco. Gusto naming magtayo ng isang foundation sa pangalan ni Elisa Reyes. Isang foundation na tutulong sa mga batang ulila at sa mga biktima ng kawalan ng katarungan. Gusto naming maging bahagi ka nito, Belle. Nanlaki ang mga mata ni Isabelle. Isang foundation sa pangalan ni Elisa. Ito ay hindi lamang isang pagkilala sa kanyang ina, kundi isang paraan din para magbigay ng pag-asa sa iba. Gusto ko, sabi ni Isabelle, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Gusto kong maging bahagi nito. Sa mga sumunod na linggo, abala sina Isabel at Marco sa pagpaplano ng foundation. Nagtulungan sila, nagbahagi ng mga ideya, at nagkaroon ng mga pagtatalo, ngunit sa bawat pagtatalo, mas lumalalim ang kanilang pagkakaintindihan. Nakita ni Lena ang pagbabago sa pagitan nina Isabel at Marco. Ang kanilang mga sulyap, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga hawak. Naramdaman niya ang init ng pagmamahalan sa Villa Alcantara.
Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Kung si Isabelle at Marco ay nakahanap ng pag-ibig sa gitna ng lahat ng kaguluhan, marahil ay may pag-asa rin para sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Marco sa hardin, huminto si Isabel sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang buwan ay bilog at maliwanag at ang mga bituin ay kumikinang. Marco, mahina niyang sabi, matagal na akong takot magmahal. Takot akong masaktan ulit. Pero sa iyo pakiramdam ko ay ligtas ako. Ngumiti si Marco. Lumapit siya kay Isabel at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kita sasaktan, Belle. Poprotektahan kita. Mahal kita. Niyakap ni Isabel si Marco, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Sa wakas, nahanap niya ang kanyang kapayapaan. At ang kanyang pag-ibig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naghalikan sila. Isang halik na puno ng pag-ibig, pag-asa, at pangako ng isang kinabukasan na puno ng kaligayahan. 5 taon na ang lumipas. Ang batang si Lena, na dati nagbebenta ng sampagita sa maalikabok na kalye, ay isa ng ganap na babae. Hindi na siya ang takot na bata na nakita ni Isabel sa presinto. Ngayon, siya si Elena Alcantara, isang matalino, maganda at may pusong ginintuan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot, ngayon ay kumikinang sa pag-asa at determinasyon. Nakatayo si Lena sa harap ng isang malaking entablado sa isang grand ball. Ang bulwagan ay puno ng mga kilalang personalidad, mga negosyante, at mga philanthropists. Ito ang taunang gala ng Elisa Reyes Foundation, ang pundasyon na itinatag ni Don Ricardo, Isabel at Marco. Ang pundasyon na nagbibigay ng pag-asa sa mga batang ulila at sa mga biktima ng kawalan ng katarungan. Hawak niya ang mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula niya, ang kanyang ngiti ay maliwanag. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa gabing ito. Ang pundasyon pong ito ay hindi lamang isang pagkilala sa aking ina, si Elisa Reyes, kundi isang pagpapatunay din po sa kapangyarihan ng kabaitan at pag-asa. Ikinuwento niya ang kanyang buhay, mula sa Sampaguita Alley hanggang sa pagiging bahagi ng pamilya Alcantara. Hindi niya ikinahiya ang kanyang nakaraan. Sa halip, ginamit niya ito bilang inspirasyon. Minsan po, pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa mundo. Patuloy ni Lena, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Pero dumating po ang isang anghel sa dilim, si Isabel Santiago, na nagbigay sa akin ng pag-asa. At dumating po ang aking lolo, si Don Ricardo, na nagbigay sa akin ng pagmamahal. At dumating po si Marco, na naging kuya ko, at ngayon ay isang haligi ng pamilya. Tumingin siya sa isang mesa sa harap. Naroon si Isabel, masaya, at sa tabi niya, si Marco, na may hawak na isang maliit na bata. Si Isabelita, ang kanilang panganay, na may malaking ngiti sa kanyang mukha. At sa kanyang kandungan, isang bago silang nasanggol, si Ricardito, na mahimbing na natutulog. Ang pamilya Santiago Alcantara ay lumago. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang pamilya. Ang buhay po ay puno ng mga pagsubok, sabi ni Lena. Pero sa bawat pagsubok, mayroon tayong pagkakataon na maging mas malakas, mas matalino at mas mapagmahal. Ang aking kwento po ay patunay na ang kabaitan ay may kapangyarihan. Na ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala. At na ang pagmamahal ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat isa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit siya kina Isabel at Marco. Niyakap niya si Isabel. Salamat, Belle. Sa lahat. Ikaw ang aming inspirasyon, Lena, sabi ni Isabel, habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Niyakap din niya si Marco. Salamat, Kuya Marco. Sa pagiging nandyan palagi. Para sa iyo, Lena, sagot ni Marco na may ngiti. Ang buhay ay nagpatuloy. Si Atty. Victor de la Vega ay nasa bilangguan at ang kanyang mga kasabwat, kasama si Mang Tonyo, ay nakatanggap ng kanilang katarungan. Ang pangalan ni Elisa Reyes ay nabigyan ng katarungan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagalakan, mayroon ding lungkot. Isang taon bago ang gabing iyon, pumanaw si Don Ricardo Alcantara. Ang kanyang huling mga araw ay puno ng kapayapaan at pagmamahal. Naalala ni Lena ang huling sandali ni Don Ricardo. Nakahiga siya sa kanyang kama, mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal.
Nasa tabi niya sina Lena, Isabel at Marco. Lena, mahina niyang sabi habang hinahawakan ang kamay ni Lena. Nakita ko na ang mama mo. Nakangiti siya. At masaya siya. Lolo, umiiyak na sabi ni Lena. Huwag kang malungkot, anak ko, sabi ni Don Ricardo, na may ngiti. Nahanap mo na ang iyong pamilya. Nahanap mo na ang iyong pag-ibig. At nahanap mo na ang iyong layunin. Ipagpatuloy mo ang aming nasimulan. Maging liwanag ka sa mga nangangailangan. At sa isang huling hininga, umanaw si Don Ricardo, na may ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang paglalakbay ay natapos na, ngunit ang kanyang legacy ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ni Lena at ng Elisa Reyes Foundation. Isang hapon, nagpasya si Lena na bumalik sa Sampaguita Alley. Hindi na siya ang batang babae na nagbebenta ng sampaguita. Ngayon, siya ay isang babaeng may misyon. Naglakad siya sa mga eskinita, ang amoy ay pamilyar pa rin. Ang mga bata ay naglalaro sa kalye, ang kanilang mga mukha ay puno ng dumi at pagod, ngunit mayroon ding dingning sa kanilang mga mata. Nakita niya ang isang batang babae na nagbebenta ng sampaguita, halos kasing edad niya noon. Lumapit si Lena sa bata. Magandang araw, Ineng, sabi niya na may ngiti. Ilang sampaguita ang kailangan mong ibenta? Nagulat ang bata. Ako si Lena, sabi niya. Gusto kong tulungan ka. Gusto kong tulungan ang lahat ng mga bata rito. Sa mga sumunod na buwan, ang Elisa Reyes Foundation ay nagbukas ng isang community center sa Sampaguita Alley. Nagbigay sila ng libreng edukasyon, pagkain at medical assistance sa mga bata. Si Lena ang nangunguna sa lahat ng proyekto. Siya ang kanilang pag-asa. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, umakyat si Lena sa rooftop ng community center. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa dilim. Ang hangin ay sariwa. Tumingin siya sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikinang at ang buwan ay maliwanag. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Naramdaman niya ang ngiti ni Elisa. Mama, pabulong na sabi ni Lena, nahanap ko na po ang aking pamilya. Nahanap ko na po ang aking pag-ibig. At nahanap ko na po ang aking layunin. Maraming salamat po sa lahat. At ipinapangako ko po, ipagpapatuloy ko po ang inyong nasimulan. Ang kanyang locket ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal, kagalakan at walang hanggang pag-asa. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lang ng isang bagong kabanata. Ang kabanata ng isang babaeng nagbigay ng liwanag sa dilim. At dito nagtatapos ang kwento ni Lena, Isabel at Marco, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagtuklas at paghilom. Sa pagtatapos ng bawat kabanata, hindi maiiwasan ang isang damdamin ng kasiyahan at kaunting lungkot. Kasiyahan dahil naibahagi ko ang isang kwento mula sa puso, at lungkot dahil kinakailangan na nating magpaalam sa mga karakter na naging bahagi ng ating buhay sa maikling panahon. Maraming salamat sa inyo, minamahal kong mga mambabasa at tagapakinig, sa paglalakbay ninyo kasama si Lena sa bawat pahina at bawat sandali. Salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong pag-intindi at sa inyong patuloy na suporta. Ang bawat salita ay isinulat na may pag-asa, na may pagmamahal, at sa hangarin na magbigay ng inspirasyon. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng naratibo. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kadiliman, laging mailiwanag. Na sa bawat hamon, mayroong pagkakataon para sa paglago. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng kabaitan, sa halaga ng pagpapatawad, at sa walang hanggang pag-asa na kayang baguhin ang bawat buhay. Naway ang paglalakbay ni Lena ay maging paalala sa atin na ang pagmamahal at pamilya ay ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Sana'y iniwan ng kwentong ito ang isang mainit na damdamin sa inyong puso at nagbigay ng bagong pag-asa sa bawat isa. Ang inyong mga reaksyon at saloobin ay mahalaga sa akin. Naway maibahagi ninyo ang inyong mga naiisip at nararamdaman tungkol sa kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Maraming salamat muli at paalam.